sa lahat. Kotse sa biliran, nahulog sa ilog sa gitna ng maulang panahon dulot ng bagyong Wilma. Tinali yan ng lubid at inangat gamit ang crane. Habang ang driver, sugatan. Ang buong detalye sa disgrasyang yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bagyong Wilma malapit nang maglandfall sa Eastern Samar. Ilang residente sa Kabisayaan, puwersahan ng inilikas. Babae sa Makati, pinagtulungang gulpihin dahil umano sa pagnanakaw. Lalaking grade 9 student na ilang araw nang nawawala sa Cagayan de Oro, natagpo ang patay sa ilog. Pangulong Bongbong Marcos, handa raw makipagdialogo para sa unity. Sagot naman siya ni VP Sara. Orato. Okay. Eto na nga. Manila's finest star na si Enrique Hill, kumusta na kaya ang love life habang busy sa career? Pinagtulungang gulpihin ang isang ginang sa Makati. Ang atraso raw ng biktima, pagnanakaw, na kanya namang itinanggi. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kinaladkad at pinaghahampas ng tsinelas ang babaeng ito sa barangay Bangkal sa Makati City. Pabarangay niyo na lang ate. Tulungan niyo ako. Huwag na ginasaktan ate. Pabarangay niyo na lang. Pagnanakaw raw ang atraso ng babae kaya siya pinagtulungang saktan ng grupo. Ang nanakit sa kanya, ang babaeng ninakawan umano niya ng pera at dalawa nitong kaibigan. Kasama ko po yung bakla na yun. Ano ba ninakaw? Pera. Agad namang humingi ng saklolo ang ilang concerned citizens sa barangay. Pero nakatakbo na ang mga nambugbog nang dumating ang mga otoridad. Ayon sa 55 anyos na biktima, pauwi na sana siya sa kanyang bahay sa Cavite nang habulin siya ng mga sospek. Ang dahilan po kung bakit po siya binugbog is sinabihan po siya na baka daw po kinuha yung 3,000 pesos na pera ng bugbog po. Tapos 3 tao po ang nambugbog kay nanay. Giit ng biktima, pumunta lang siya sa bahay ng isa sa mga sospek pero hindi raw totoong pinagnakawan niya ito. Hindi rin daw ito ang unang beses na binugbog siya ng 3. Hindi malinaw kung kaano-ano ng biktima ang mga sospek pero magkakilala sila. Meron pong previous na binugbog din po siya at pinalo din daw po ng silya sa ulo. Kaya po meron pong stitches si patient po sa buong ulo po, sa parietal area. Nagtamo ng bukol sa ulo ang biktima pero tumanggi na siyang magpadala sa ospital. Hindi na rin siya nagsampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Ang bagyong si Wilma po ay napakabagal na kumikilos dito po sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito po ay nandito na malapit sa mga katubigan dyan sa may Eastern Visayas, dyan po sa may Can-Avid. At dahil po mabagal niyan kumikilos, nakakaipon po tayo ng mga pagulan na nagbumula po dito dahil doon sa ating mga pagulan niyan dito sa shear line. Meron po tayong mga possible na mga pagulan dito sa Bicol region at yung ating concentration ng mga malalakas na pagulan ay nandito pa rin sa Eastern Visayas na kung saan medyo malapit sa gitna or center ng bagyo. Samantala mga possible na kalat-kalat pagulan ng ating aasahan sa natitirang bahagi po ng Visayas maging dito sa ilang bahagi ng Mindanao, yung northern part nito at ito pong areas ng Mimaropa. Dahil nga po nandito sa eastern section ng Eastern Visayas itong bagyong si Wilma, kaya po yan mabagal kumikilos dahil sa interaction niyan doon sa ating tinatawag na high pressure area. Pero yung interaction niyan dito sa ating high pressure area, yun din po ang pumipigil sa paglakas nito ng tuluyan. Sa ngayon, ito po ay nasa mahinang kategorya ng bagyo na nasa tropical depression na may taglay na lakas na hangin na nasa around 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Mabagal na tatawirin po niyan ang malaking bahagi ng Visayas at maaaring bukas, nandito na po yan sa may area ng Sulusi. Patawid naman po yan mula Sunday hanggang Monday dito po sa area ng Palawan at maaaring sa Tuesday ay makalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Kasabay po ng pagtawid niyan, magpapatuloy po ang epekto nito, particularly dito sa itaas na bahagi ng Visayas, maging dito sa areas naman ng eastern portion ng Bicol region,
kasama na po dyan ang areas ng Calabarzon dahil po sa epekto ng ating tinatawag na shear line. Sa Lunes naman, aakyat yung epekto ng ating shear line dito po sa areas ng eastern section ng Northern Luzon. Pero sa ngayon, nakataas pa rin po ang weather advisory ng Pag-asa. Possible po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains o malalakas na pagulan dito po sa mga areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon. Samantalang possible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ang Biliran, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, ito po ay nasa Western Visayas, ito ang areas ng Quezon, Oriental Mindoro at Marinduque. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan. Maaaring idulot itong bagyong Wilma sa pagtawid dito sa ating bansa at ng tinatawag nating shear lines, sa mga posibleng flash floods at landslides. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Bago pa man maglandfall ang bagyong Wilma, binahana ang ilang lugar. Sa Biliran, isang kotse ang nahulog sa ilog sa gitna ng masamang panahon. Naasa frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kasagsagan ng ulang dala ng bagyong Wilma kagabi, rumisponde ang mga rescuers sa barangay Agpangi sa Naval Biliran. Nakatanggap sila ng ulat na may kotseng nahulog sa ilog. Itinali nila ang likurang bahagi ng sasakyan, saka ito inangat gamit ang crane. Hindi na nakuna ng video pero nauna nang sinagip ang driver ng kotse. Base sa investigasyon, madulas ang kalsada kaya nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa mahulog sa ilog ang kotse. Agad dinala sa ospital ang sugatang driver. Sa bayan naman ng Kaibiran, sa pilitan nang inilikas ang ilang residente sa isang barangay. Itinawid sila sa ilog ng mga rescuer bago pa tumaas ang tubig. Sa Ginubatan, Albay, hindi na madaanan ang ilang kalsada dahil sa nagkalat na putik at mga troso. Sa Pandan, Catanduanes, binulabog ng rumaragas ang baha ang ilang residente. Pinasok ng tubig ang ilang bakuran. Tumaas din ang level ng tubig sa mga ilog. Sa bayan ng San Andres, malakas na rin ang ulan. Lubog na ang ilang palayan habang halos umapaw na ang tubig sa mga kanal. Sa Camarines Sur, tumaas na rin ang tubig sa mga ilog at spillway. Ang kalsadang ito isinara muna ng lokal na pamahalaan dahil sa landslide. Sa Balamban, Cebu, umaagos ang putik mula sa bundok. Kasabay ng buhos ng ulan, puspusan ang paglilinis ng kalsada para makadaan ng mga motorista. Sa bayan ng Dumanhog, lubog na rin sa baha ang ilang kalsada. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Susunod, VP Sara Duterte, tinawanan lang ang alok na dialogo ni PBBM para sa Unity. At konsehal sa Surigao del Sur, patay sa pananaksak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Handa raw makipagdialogo si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa. Pero tinawanan lang yan ng bise. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, Okay. Nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron lang ako mga
edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Patay sa pananaksak ang isang konsehal sa Surigao del Sur. Ang suspect dating empleyado ng biktima. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Bumalagta sa kalsada ang lalaking yan sa Mariatag, Surigao del Sur. May sugat siya sa tiyan at dibdib matapos pagsasaksakin ng isa pang lalaki. Dinala sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Kinilala ang biktima na si Jerry Sales Campas, dating broadcaster at kasalukuyang konsehal ng Mariatag. Basta sa investigasyon, bumaba ng sasakyan si Campas at pumunta sa isang gasolinahan nang harangin ng sospek na kinilalang si Sandy Constantine Rivas. Dito na siya inundayan ng saksak. Matagal na raw na may alitan ng sospek at ang biktima. Dati pala itong empleyado ni SB Campos, itong si Sandy Constantine Rivas, tinanggal ni SB dahil nagkasala. Kaya nagtanim ng galit ito sa kanya. Agad namang inaresto ang suspect na maharap sa reklamong murder. Kapgo! Sa Mamasapano, Maguindanao del Sur naman, tinambangan ng riding in tandem ay isang nakahintong sasakyan. Dead on the spot ang magsasakang si Samsudin Manib. Sugatan ng driver ng sasakyan na si Montasir Di Malido. Habang ligtas naman ang isa pa nilang kasama na si Abdul Manap Biya. Si Di Malido at Biyang ay parehong konsehal ng Sultan sa Barongis. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa pananambang. So, allegedly may mga reported na rin po kasing previously na mga hindi pagkakaunawaan umano yung mga taong yan sa ibang residence po nung sa kakarating na lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang tinutugis na ang mga nakamotorsiklong salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Umalma ang mga guro at manggagawa sa dagdag sweldo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga sundalo. Hirit nila, dapat sila rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawi. Binatikos ng ilang grupo ang dagdag sahod at subsistence allowance para sa mga sundalo at uniform personnel na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 tranches yan simula 2026 hanggang 2028 para raw sa kanilang sakripisyo at pagbabantay sa pambansang seguridad. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition, dapat pati mga guro taasan din ang sahod. 15,000 pesos daw dapat ang aumento across the board. Kung tutuusin, 210 billion pesos lang daw ang kakailanganing pondo para riyan. Di hamak na mas mababa kumpara sa mga ninakaw raw na pondo mula sa gobyerno. At kung araw-araw po merong kinakaharap na laban o battle itong ating mga militar at pulis, no? Bay lalo na ngayon, mas malaking kalaban natin yung kamangmangan pagbaba ng critical thinking, no? At ito yung kailangan nating talunin. Git din ng ACT Teachers Party List, wag naman puro thank you lang ang kabayaran sa mga guro. Yun po ang patuloy na hamon natin sa Marcos Jr. Administration. Hindi lang po militar, kailangan bigyan natin ng prioridad ang pagsweldo lalo na sa ating mga guro. Mensahe naman ng Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo, dapat walang double standards. Kung kaya raw ni PBBM na taasan ang sahod ng mga militar, dapat kaya ring taasan ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Hindi naman maiwasan ng ilan na isiping suhol ang pagtataas ng sahod sa mga sundalo sa gitna ng usap-usapang destabilisasyon, habang kaliwat kanan ang mga protesta kontra korupsyon. Bago kasi ang dagdag benepisyo, sunod-sunod ang naging engagements ng Pangulo kasama ang mga militar. Pero giit ni Yuse Claire Castro, walang halong politika rito. Sadyang deserve lang daw ng mga sundalo ang aumento. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan naman din po nating bigay dahil ang kanilang
sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, De La Salle Green Archers wagi kontra NU Bulldogs sa Do or Die Final Four game ng UAAP Season 88. Manila's finest actor na si Enrique Hill may inamin tungkol sa kanyang love life. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pinataob ng De La Salle Green Archers ang NU Bulldogs sa do or die game sa Final Four ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Sa first quarter, lamang pa ang Bulldogs pero nagawang bumawi ng Archers sa fourth quarter. Final score 78-73. Nagka-injury pa ang player ng Bulldogs na si Jolo Manansala bago magtapos ang laban. Lusot na ang Green Archers sa finals, makakalaban nila ang defending champions ni UP Fighting Maroons sa best of 3 finals. Vintage ang tema ng Engranding MediaCon ng MMFF entry na Manila's Finest kagabi. Ang kapatid star at isa sa cast na si Enrique Hill, kamusta naman kaya ang love life? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Inilatag ang red carpet at ipinasara ang New Frontier Theater para sa grand gathering of Manila's Finest. Ang isa sa highly anticipated movie sa darating na Metro Manila Film Festival. Back to 60s ang vibe dito sa New Frontier Theater. Saktong-sakto sa tema ng 2025 MMFF entry. Sobrang ganda kasi alam nyo, papunta pa lang po ako dun sa standby area. Nakita ko yung setup. Gusto kong bumaba ng van para mag-picture kasi ang ganda talaga. Sobrang parang nandun talaga ako nung 1960s na taon. Tungkol ang Manila's Finest sa grupo ng kapulisan at kung paano kumilos ang kababaihan noong 60s. Bida dyan bilang mga pulis, sina Piolo Pascual at Enrique Hill. Ito po ang regalo namin sa inyong lahat ngayong Kapaskuhan. And syempre po, hindi naman to about us. Fiction man siya. Ito po yung sumasalamin sa buhay nating lahat. Speaking of kapatid Enrique, ito na raw ang pinaka-level up niyang pelikula. Single ngayon si Ken, kaya naman natanong din siya sa kanyang love life. Ngayon? Wala nga eh. We'll see. Hopefully maybe 2026, maybe. We'll see, I don't know. If it comes, you know, but I'm open. Mapapanood din sa pelikula ang isa pang kapatid star na si Dylan Menor. As a rookie policeman, mas lalo akong napahanga sa ating mga police. While we were actually shooting, doon ko na-realize na wow, ang hirap din pala maging police. It was never an easy job. Abangan sa Pasko ang Manila's Finest sa Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nagtagisan ang anim na school choir sa finals ng Tinig ng Pasko Choral Competition ng Kapatid Network. Bukod sa kani-kanilang piyesa, kinanta rin ng mga kalahok ang Walang Patid, ang Paskong Kapatid theme song ng TV5. Third place ang Kasa ng Ateneo de Manila University na nag-uwi ng 150,000 pesos. Second place ang De La Salle University Choral with 200,000 pesos. At ang grand winner ay ang PUP Bagong Himig Serenata na nag-uwi ng 500,000 pesos. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Deserve naman. Congratulations mga kapatid. Yung nagwagi last year ay tumugtog dun sa Red Ball Lighting, annual Red Ball Lighting this year. So, tingnan natin, aabangan ko. I-expect natin yan. Next year. I'm sure marami pang opportunity sa mag-open up dun sa mga nanalo. No? Oo, talagang, kumbaga, exposed na sila. So, congratulations muli sa lahat ng nanalo. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.